Minsan may mga tao tayong nakakasalamuha na may naidudulot na masamang epekto sa ating buhay. Hindi sila nagtataglay ng mga pangil o buntot, ngunit ang epekto nila ay malalim at masakit. Ang mga demonyo na tinutukoy ko sa video na ito ay hindi may anyo na nakakatakot, kundi sila ang mga taong hindi mo alam na unti-unting inuubos ang iyong enerhiya, kumpiyansa at kaligayahan. Sa bawat relasyon may palatandaan na maaaring hindi agad mo makita. Pero kung titingnan mo ng mabuti, makikita mong dahan-dahan silang nagpapawala ng iyong lakas at pagkatao. Minsan, mas mahirap makita ang mga palatandaang ito dahil ang mga demonyo ng ating buhay ay bihasa sa pagpapanggap. Kaya't sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 hindi maikakailang senyales na ikaw ay nakakaranas ng emosyonal na pag-abuso mula sa mga tao sa iyong paligid. Bago tayo magsimula, maglaan ng oras para mag-reflect at mag-isip kung may nakikita ka ring mga ganitong palatandaan sa iyong buhay. Pagkatapos ng video, baka makita mo na ang mga bagay na hindi mo pa naisip. Huwag kalimutan na mag-subscribe para patuloy mong matutunan kung paano protektahan ang iyong emotional at mental na kalusugan. Unang palatandaan, ang energy drainers. Isa sa pinakamabilis na palatandaan ng isang toxic na tao sa iyong buhay ay kung paano kanila pinapalakas o pinapalakas sa negatibong paraan. Hindi ko ibig sabihin na ang mga tao sa iyong buhay ay dapat palaging nagpapasaya sa iyo, kundi mayroon ding mga pagkakataon na masama ang iyong nararamdaman o napapagod ka pagkatapos ng isang pag-uusap. Subalit, may mga tao na sa bawat interaksyon ay patuloy na kumakain ng iyong emosyonal na enerhiya. Ang mga ito ay tinatawag na energy drainers o energy vampires. Hindi ito palaging halata sa simula. Sa una, akala mo sila ay makakatulong sa iyo. Pero pagkalipas ng ilang oras kasama sila, hindi mo na alam kung bakit parang ang bigat ng katawan mo. Para bang nagtrabaho ka ng maghapon, ngunit wala kang ginagalaw. Ang mga energy vampires ay bihasa sa pagiging sentro ng atensyon. Lahat ng usapan ay umiikot sa kanila at sa kanilang mga problema at ikaw ay nagiging tagapakinig, tagapag-alaga at tagapayo. Ngunit pagkatapos ng lahat ng iyon, ang iyong enerhiya ay naubos. Ang epekto nito ay hindi agad nakikita, ngunit kapag nangyari ito ng paulit-ulit, magsisimula mong maramdaman na para ka nang nawawala ang iyong sarili sa relasyon. Tanong, napapansin mo bang may mga tao na mas marami kang binibigay na atensyon at lakas, ngunit ikaw na lang ang nauubos pagkatapos ng bawat pag-uusap? Minsan, hindi tayo nakakapansin ng ganitong epekto hanggang sa matutunan nating magtakda ng limitasyon. Ang pagkakaroon ng mga healthy boundaries ay susi upang hindi tayo madala sa ganitong sitwasyon. Pangalawang palatandaan, ang paglayo sa ibang tao. Isang malupit na taktika ng mga demonyo ay ang paglayo sa atin mula sa ating mga mahal sa buhay. Kung may mga tao sa iyong buhay na biglang hinihiwalay ka mula sa mga taong nagmamahal sa iyo, ito ay isang malakas na indikasyon na may toxic na tao sa paligid mo. Ang mga demonyo ay may kakaibang kakayahan na kontrolin ang iyong relasyon sa iba at unti-unting mapalayo ka sa kanila. Kapag ang isang tao ay unti-unting pinapalitaw na ikaw lang at sila ang dapat magkapiling, mag-ingat ka. Nagsisimula ito sa mga maliliit na komento. Halimbawa, bakit ka pa lumalabas kasama ang mga kaibigan mo? Wala ka bang oras para sa akin? O kaya naman, sila na lang ba ang mahalaga sa iyo? Ako lang ba hindi? Ang mga manipulative na tao ay ginagamit ang insecurities mo laban sa iyo. Pinapalabas nila na sila lang ang may malasakit sa iyo, kaya dahan-dahan nilang pinapalayo ka sa iba. Tanong, may mga tao bang sa buhay mo na ikinokontrast ang iyong relasyon sa kanila at sa mga taong
mahalaga sa iyo? Isang mabisang paraan upang malabanan ito ay ang pagpapalakas muli ng iyong mga koneksyon. Huwag hayaang magtagumpay sila sa paghihiwalay sa iyo sa mga taong tunay na may malasakit sa iyo. Pangatlong palatandaan, pagkontrol sa katotohanan o gaslighting. Isa sa pinakamapanganib na taktika na ginagamit ng mga demonyo ay ang gaslighting. Ang gaslighting ay isang uri ng manipulasyon kung saan pinapalitan nila ang iyong pananaw ng katotohanan at sinisiraan ang iyong mga alaala at opinyon. Ang mga toxic na tao ay bihasa sa paggawa nito. Minsan, naiisip mo na malinaw ang iyong mga alaala at pananaw, ngunit makakakita ka ng isang tao na tinatanggihan ang mga ito. Sinasabi nila na hindi mo ito naaalala ng tama o hindi ito nangyari. Ang gaslighting ay nagdudulot ng kalituhan at nagiging sanhi ng pagkawala ng tiwala sa sarili. Pagkatapos ng ilang pagkakataon, magsisimula ka ng magduda kung tama ba talaga ang iyong mga iniisip at nararamdaman. Tanong, may mga tao bang nagsasabi sa iyo na ang iyong mga nararamdaman at pananaw ay mali kahit na malinaw sa iyong isip ang iyong mga alaala? Isa sa pinakamahalagang hakbang sa pagharap sa gaslighting ay ang magkaroon ng personal na record ng mga mahalagang pag-uusap at pangyayari. Isulat ang mga ito upang hindi mawala ang iyong objectivity at hindi ka manipulahin. Pang-apat na palatandaan, Jekyll and Hyde personality. Isang nakakalito at nakakatakot na taktika ng mga toxic na tao ay ang biglaang pagbabago ng kanilang personalidad. Ang mga taong may Jekyll and Hyde personality ay nagbabago mula sa isang kaakit-akit at magiliw na tao patungo sa isang malamig, malupit at walang malasakit na nilalang. Hindi mo alam kung anong bersyon ng kanilang sarili ang makikilala mo sa susunod na sandali. Ang mga demonyong ito ay may kakayahan na magpakita ng isang perpektong imahe sa publiko. Mabait, maalaga at kaakit-akit, ngunit sa mga pribadong sandali, ang kanilang ugali ay lubhang nagbabago. Ito ay isang taktika upang magdulot sa iyo ng hindi matitinag na takot. Kapag ikaw ay nababahala kung anong mood nila ang makikita mo sa susunod, hindi ka makakapag-concentrate sa iyong buhay. Tanong, naranasan mo na bang makisalamuha sa isang tao na sa harap ng iba ay magiliw, ngunit sa likod ng mga pinto ay malupit at walang malasakit? Kung oo, ang hindi pagkakaroon ng consistency sa kanilang ugali ay isang malupit na taktika ng mga manipulative na tao upang magdulot ng patuloy na stress at pagkalito. Huwag mong hayaang mangyari ito sa iyong buhay. Ang mga malusog na relasyon ay may balanse at pagiging totoo, hindi pagkakaroon ng dalawang mukha. Panglimang palatandaan, pagnanakaw ng kaluluwa. Ang pinakamalupit na uri ng demonyo ay hindi lang ang nananakit sa iyo ng pisikal, kundi ang dahan-dahang ninanakaw ang iyong pagkakakilanlan at ang iyong mga pangarap. Ang mga demonyo na ito ay bihasa sa pagpapababa ng iyong self-esteem at pagpapalit ng iyong mga pangarap. Hindi nila sasabihin na hindi mo kaya. Sa halip, gagamitin nila ang mga banayad na taktika upang pababain ng iyong tiwala sa sarili. Tanong, may mga pagkakataon bang binabago mo ang iyong mga desisyon at pangarap dahil sa mga komento ng isang tao na nagpapaduda sa iyo? Kung oo, maaari mong maranasan ang tinatawag na soul theft o ang unti-unting pagkawala ng iyong kaluluwa at pagkakakilanlan. Huwag mong hayaan na mangyari ito sa iyong buhay. Ang iyong mga pangarap at iyong pagkatao ay tanging iyo lamang. Ang pagpapalakas ng iyong tiwala sa sarili at pagtatanggol sa iyong mga ideya ay magpapalakas sa iyo
laban sa mga demonyo ng iyong buhay. Ngayon na alam mo na ang 5 palatandaan ng mga toxic na tao sa iyong buhay, mas magaan na ang iyong magiging hakbang patungo sa pagpapalakas ng sarili at pagpapabuti ng iyong relasyon. Huwag mong hayaang ang mga demonyo ng iyong buhay ay patuloy na maghasik ng takot at kalituhan sa iyong isipan. Magsimula na ngayon ng pagtatanggol sa iyong sarili at magtakda ng mga hangganan na magbibigay sa iyo ng kalayaan at kapayapaan. Ang mga demonyo ay hindi palaging may anyo na katulad ng alam natin sa mga kwento. Sila ay madalas na nagtatago sa likod ng mga magiliw na mukha. Ngunit ang mga epekto nila sa ating buhay ay hindi matitinag. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating sarili at pagtutok sa mga palatandaan, maaari tayong makalaya mula sa mga nakakalason na relasyon. Magsimula ka na ngayon at protektahan ang iyong sarili. You deserve to be surrounded by positivity, love, and respect. Kung naramdaman mo na ang video na ito ay nakatulong sa iyo, mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa ibaba. I-share mo ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang sila rin ay makapag-empower at makaalis sa mga toxic na relasyon sa kanilang buhay.